Naisip mo na ba na minsan ang realidad ay maaaring mas nakakagulat kaysa sa katang-isip? Isipin mo kung, sa kalagitnaan ng isang pelikula, magsimula ng magsanib ang lahat at ang dapat sana ay acting lamang ay maging totoo sa isang paraang halos hindi ka panipaniwala. Iyan ang nangyari sa mga pagkuha ng pelikulang The Passion of the Christ ni Mel Gibson. Maraming tao ang nakakakilala sa pelikulang ito, ngunit ang mga nangyari sa likod ng kamera ay baka mas kahanga-hanga pa. Sa mga pagkuha, mga kaganapan na sobrang kakaiba at nakakatakot ang nangyari, kaya't marami ang nagsimulang maniwala na may nangyayaring higit pa sa swerte, parang ang tadhana ay kasali sa laro. Mga malubhang sugat, biglaang kidlat at mga coincidences na hindi kayang prediksyonin ng kahit sino. Lahat ng ito ay nagdulot ng isang tensyonadong kapaligiran na parang hindi lang isang pelikula ang kinukunan, kundi parang nangyayari ito sa tunay na buhay. Ang aktor na si Jim Caviezel, na gumanap bilang Jesus, ay nakaranas ng mga hamon na maaaring ikasawi ng buhay. Sa isa sa mga pinakaintensibong eksena, nagdadala siya ng tunay na krus. Nang mahulog siya, na-dislocate ang kanyang balikat at ang sigaw ng sakit na ibinuga niya ay hindi acting. Totoong sakit yon na nahuli ng kamera at hindi pa yon ang pinakamasama. Sa isa pang eksena, tinamaan siya ng tunay na PC na nag-iwan ng permanenteng peklat. Ngunit ang pinakamatindi ay habang kinukunan ng pelikula, tinamaan siya ng kidlat. Walang makapaniwala sa nangyayari. Ngunit hindi lang si Jim Caviezel ang nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang buong crew ng pelikula ay nakaranas ng mga kakaibang bagay. Maraming nagsasabing nakakaramdam sila ng mga presensya sa set, at pati mga kagamitan ay biglang nasisira nang walang paliwanag. Parang may mga hindi nakikitang puwersa na nakikialam sa proseso na nagiging sanhi ng higit pang intensyon at misteryo. Ngunit ang mas nakakatuwa ay sa halip na magpatuloy na magbigay takot, nagbigay pa ito ng isang atmosphere ng pananampalataya at lakas. Nagdulot ito sa lahat ng pakiramdam na parang ang pelikula ay pinagpala sa isang natatanging paraan, at sa huli, ang dati simpleng pelikula ay naging isang transcendental na karanasan para sa lahat ng nakibahagi sa produksyon na ito. Sa huli, ano ba talaga ang nangyari doon? Sa susunod na talata, ipapakita ko sa iyo ang isang detalye na halos walang nakakaalam tungkol dito. Isipin mo ang eksena. Lahat ay naroroon, nagsama-sama para sa isang misyon na mas malaki pa kaysa sa simpleng paggawa ng pelikula. Ang bawat eksena ay nagdadala ng isang malalim na kahulugan, isang bagay na tumatagos sa kaluluwa ng bawat isa. Hindi lang ito tungkol sa pagsasalaysay ng isang kwento. Parang nire-recreate nila ang isang sagradong bagay. Isang araw ang kalangitan ay malinaw, halos kalmado ng sobra. Ngunit parang nais ng universo na ipaalala ang bigat ng trabaho nila, bigla na lamang nagbago ang panahon. Tinamaan ng kidlat ang lupa malapit sa set, at isang malakas na hangin ang bumagsak sa mga tent ng produksyon. Malaking gulat ito, ngunit sa halip na mawalan ng loob, maraming naniwala na iyon ay isang senyales. Parang isang mensahe na ang ginagawa nila ay may mas malalim na kahulugan, isang espiritual na kahulugan. Si Claudia Hen, na gumanap bilang asawa ni Pilato, ay nagsimulang magkaroon ng mga matinding panaginip habang kinukunan ng pelikula. Mga panaginip na dinala siya diretso sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay ni Jesus, na may mga imahe ng sakripisyo at debosyon. Ang mga panaginip na ito ay hindi lang siya tinamaan, kundi pinilit din siyang tanungin ang kanyang sariling mga paniniwala at mag-isip tungkol sa kanyang pananaw sa espiritualidad. Parang sa isang misteryosong paraan, nagkaroon siya ng koneksyon sa karakter, parang siya ay nakakaranas ng sakit at pagdurusa ni Jesus. Sa kabilang banda, si Risto Shopov, ang aktor na gumanap bilang Pilato, ay dumaan sa sarili niyang mga labanang pisikal. Nagkaroon siya ng mga pinsala at hindi komportableng pakiramdam, ngunit hindi siya tumigil. Para sa kanya, ang anumang sakit ay maliit kumpara sa dakilang layunin ng pagiging naroroon. Ang pisikal na pagdurusa ay parang hindi mahalaga kung ihahambing sa kung ano ang kanilang nililikha ng magkakasama. Isang obra ito na lumalampas sa anumang hirap. Ang dedikasyon ng lahat ay malinaw sa bawat eksena. Wala ni isa mang hirap ang naging sapat para pigilan sila, ang kanilang nais na iparating. Ang mensahe sa likod ng lahat ng ito,
ay mas malaki kaysa sa anumang sakit. Pati si Mel Gibson, ang direktor, ay buong-buo sa bawat detalye ng bawat galaw, hinahanap ang perpeksyon na hinihingi ng proyekto. Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa likod ng kamera ng pelikulang iyon. Isang pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng marami, parang ang mismong kwento. Sa kanyang pinakapayak na anyo, ay nais magpakita sa isang paraang hindi kayang tuklasin ng sinuman. Ang insidenteng iyon, katulad ng marami pang iba sa mga pagkuha, ay nagpatibay ng pakiramdam na mayroong isang bagay na higit pa sa pag-unawa ng tao. Na parang may isang hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa kanilang mga hakbang. Nang dumating ang pelikula sa mga sinehan, ang mga reaksyon ay isang halo ng kasiyahan at kontrobersya. Ang publiko ay sabik na makita kung paano isasalaysay ang kwento ni Kristo, ngunit sabay rin, marami ang nagtanong tungkol sa mga desisyong ginawa. Ang mga leader ng relihiyon ay nahati. Ang iba ay nag-aalala na ang matinding pagpapakita ng pagdurusa ni Jesus ay maaaring maling ma-interpret. Habang ang iba naman ay naniniwala na ang pelikula ay tapat na nakakuha ng sakripisyo ni Kristo. Ang pelikula ay nagdulot ng mainit na diskusyon, ngunit naglapit din ng mga tao sa mensahe na nais nitong iparating. Hindi lamang ito isang pag-uusap tungkol sa pelikula, kundi isang malalim na pagmumuni-muni tungkol sa kahulugan ng pananampalataya, sakit at malasakit. Ngunit ang epekto ng pelikula ay hindi natapos sa mga screen. Si Mel Gibson, nang makita ang tagumpay ng pelikula, ay nagdesisyong ilaan ang bahagi ng mga kita sa mga sanhi ng makatawid tao. Ginamit niya ang mga pondo upang magtayo ng mga paaralan at ospital sa mga lugar na nangangailangan, na ginagawa ang mga pagpapahalaga ng sakripisyo at pagkakaisa mula sa pelikula sa mga aktwal na aksyon. Ang pelikula ay hindi lamang nakatagos sa mga puso at isipan ng mga tao, kundi nagdulot din ng mga konkretong pagbabago sa buhay ng marami. Para sa lahat ng nakilahok, ang karanasan ay higit pa sa pagtatrabaho sa isang pelikulang pang-sinema. Ito ay isang paglalakbay ng sariling kaalaman at espiritual na paglago. At kapag tiningnan natin ang nakaraan, ang pinakamahalaga ay kung paanong, kahit na nahaharap sa maraming hamon, lahat ay nagkaisa sa isang layunin. Ang magsalaysay ng isang kwento na tatawid sa mga salita at mga imahe na makakaapekto sa buhay ng mga manonood. Ang pelikula ay nakatulong din sa maraming relihiyosong komunidad na makita ang sinehan bilang isang paraan upang magturo at makipag-usap tungkol sa pananampalataya at espiritualidad. Kahit na may ilang mga kritisismo at pagkatapos ng malaking tagumpay na natili si Mel Gibson sa kanyang pananaw, ang kwento ng The Passion of the Christ ay patuloy na nagpapakilig sa mga tao sa buong mundo, higit pa sa mga screen. Sa huli, ito ay nag-aanyaya sa atin na ialay ang ating mga plano, pangarap at gawain sa Diyos, na humihiling ng kanyang karunungan upang gabayan tayo sa bawat hakbang at magbigay sa atin ng kapayapaan. Naway lagi nating hanapin ang mabuti at makatarungan na sumusunod sa kanyang kalooban. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at manatili dito. Ang susunod na video ay maaaring magbigay pa ng mas mahalagang impormasyon para sa iyo at para sa marami pang ibang tao. I-share mo rin, baka may makikinabang sa mensaheng ito.